Kayo ba ay namroblema sa paulit-ulit na tunog habang Pag nagbabiyahe? may nalubak ako or may hams, lumalagotok siya. Ito, oh, may tunog na naman. Saan kaya yun? Baka tapaludan naman yun. Pag nalulubak ako, yun ang nangyayari, lumalagotok ang tunog na yun. Oh, yun, lagotok na naman. Lagotok na naman. Ay nako, kailangan ko ng baklasin. Tingnan kung bakit lumalagotok yung ano, parang humahampas. Kita niya. Kita niya. Ayan, yan. Malapit na siya. So, try natin. Kung napagpag pa. Kung napansin nyo, wala tayong tapaludo ngayon. Ayan, tinanggal na natin ang tapaludo. Kasi may napansin akong basag. Ito yun ang tapaludo ng ating RFI. So, ngayon ay natunog habang nabiyahe. So, binaklas ko, tiningnan ko yung tapaludo, anong natunog. Ito pala. Kita nyo? Kita nyo yun? Sa kabila din, ganun. Kita niya? Ayan, yan. Malapit na siya. Ito, mabasag buo. Kita mo? Ito yung una dati. So, habang biyahe, nilagyan ko lang to. Nawala. Ngayon, bumalik naman. So, kung titingnan nyo dito, naghihiwalay na siya. Pati sa kabila. Tapos ito ay yung dating nakaganto. Fiber. Naka-fiber na to. So, bibili tayo ulit ng fiber. Lagyan natin dito. Ulitin natin to, linisin muna natin to. Ito ay nahugasan ko na para makita kasi sobrang dumi sa loob. Hindi nyo makikita kung ipapakita ko sa inyo na ganito nangyari. Kasi puro dumi. So tara, para hindi siya matuluyan, gawa natin ng paraan. Longia VMAX nakalagay. Longia VMAX. Iwan ko lang nakita nyo. Sa mga tapaludo dyan, meron ganyan. Bibili tayo ng pang-fiber, yung liquid, at saka yung liquid. So ito muna gagamitin natin sa pagbili ng yung pandikit, yung pang-fiber. Bili muna tayo ng banana Q. Pabili ng banana Q. Wala, turon lang. Turon at saka lumpia panaloto. Turon na lang. Ito lang, sarap to. Tag Oh, isa ka malamig. Oo. Ganun lang mo. Bye! Dito pala ako sa harap ng Santo Tomas simbahan, Santa Quinas,
So dito ang pwesto nila nagbibenta ng masarap na lumpia, turon at saka banana Q. Mamaya pa daw yung banana Q. Mahilig sa gulay, meron gulay dito. May palamig. Nasaan yung palamig nyo? Ayan o. Yun, tinatago. Ay benta yata. Kaya na. Yan ang lugar nila. Tapat ang Pantoja Panaderia. Okay. Andiyan si ma'am. Maganda yung mga tindera dito, mga Bisaya. Ito yung rotonda ng Santo Tomas at saka yun yung Rusi. Dito banda. Yan. Polymer Product Philippines Incorporated. Diyan tayo bibili. Malapit lang sa 7-Eleven sa kanto ng malapit sa Petron. Ang tapat niya ay Ponte Verde, Santo Tomas. Dito, bibili tayo. Pabili ako nung pang-fiber. Resin. Hardener. Yung pinakamaliit lang. Kasi maliit lang yung gagawin ko eh. Yan ang pinakamaliit. Ito yung resin. Magkano to, boss? Yan sir, 175. Tapos yung hardener, 128. 128. Ito lang kasi yung fiber na noon, meron na ako doon sa bahay. Sige po. Okay, magkano to, boss? Almost nasa 300 lang din pala. Yeah, may nabayaran natin is 303. Sa resin is 175, sa hardener is 128. Kung kayo ay taga Santo Tomas, tapat lang po ng Ponte Verde at saka Marinduquis Lechon ang ating Polymer Products Philippines Incorporated. Dito mabibili. Ngayong araw ay medyo minalas ako. Bakit? Itong si Kurak na dala ko kanina, natanggal yung kadena, yung nut sa adjustment sa sprocket, nag-loose thread. So kailangan bumili ng mga nut. Naglakad ako papunta doon. So nakabili naman, yung axle naman sa gilid ay nag-loose thread din sa pagluwag higpit. So kailangan i-rescue ni RFI si Kurak. Ngayon naman tinanggal ko na lang to ang mudguard niya para kakagat yung nut. Okay, meron tayong ditong hardener or catalyst ang tawag nila nito. So, meron din tayong R10103 or yung resin. At stranded mat or fiber mat. So, ang mixing nito ay example, sa isang ganito 30% lang ang magagamit na hardener. Ito matagal tong ma-expire o titigas yung hardener as long naka-secure siya, cover at saka ito ay nakatago sa malamig na area, hindi sa mainit. Ang batch niya is March 3, 2024 ginawa. So ma-expire siya ng May 26, 2024. So minimum of 3 months to 6 months. Kung i-store lang to sa magandang lugar, hindi sa mainit, malamig na lugar, so abot siya ng 6 months. 3 to 6 months. So ito, ma-recycle pa natin to. Yun ang tatlong gagamitan at saka isang paintbrush. Paintbrush na 1/2 inch or 1 inch. Ang halaga nito ay 8 pesos. Ito lang. So ito lang ang lagi mong magagastusan ka. Kasi itong hardener matagal naman tumahubos. So umpisahan na natin. Pakita ko lang yung output ng aking ginawa. So hindi ko na i-ano siya yung detail ko paano ko nilagay yung fiber mat
resin, hardener, at saka paintbrush para ating paglalagay. So, para muiksi na lang. Sa importante, focus tayo kung paano natin pinapatibay yung ating tapalodo kasi pangatlong beses na ito nabasagan, lagi lang. Ang kailangang tools natin sa ating baklas ay Allen wrench na 5mm size at saka yung 10mm na box wrench. Ito. Ito, ayan. So, inasymbol ko na. So, ito yung itsura. Ito yung sa reflectorized na kalagay, itong dalawa. So, bolt. So, ito yung finished product. Pero paano ko ginawa itong bakal na to? Yan. Hagan mo siya. And sa ilalim, dito yun, yung bagong kabit na butas, dalawa. Tapos ito sa gilid para mag-UP din to, sasabay. Then ito ay sa welding rod, tinanggal ko yan ng welding rod. Tapos ito kasi kapos ang haba niya hanggang dito lang. May dinugtong ako dito. Nagbayad ako ng 50 pesos para may dugtong lang to. Ito ako na nag-bend. So, paano natin malaman? Kasi bakal to eh. Mahirap mag-assume. May mga curve pa. So, ito ang ginawa ko. Ito ay yung itsura niya. Ginawa ko muna to. Yung naputo, ginawa ko to ganoon. Tapos pagdata, nakuha ko na yung U-shape niya. Na dito siya tatapat. Ganyan siya tatapat. And then after, nag-bend ako dito para sa hook. Papasok yung bolt at saka dito. Nung nabuo ko na nakaganon, habang nakafix to dun sa motor, tinanggal ko to. Then, gumawa ako ng bakal na matibay. So, ginaya ko lang to. Nilatag ko to sa table o upuan. Then, kinopya ko yung hugis nito. Binend ko ng binend. Ito, binend ko yan. Hanggang sa mag-match sila. Tingnan mo. Nag-match sila, di ba? Yung nakuha ko na yung hitsura, saka ako gumawa saka ako nilagay ito doon sa tapal. Wala pa to siya, wala pa. Nung naikabit ko na, tapos dito, na-match na siya, didikit. Dito, malapit siya, dikit na sa tapaludo. Gumawa ako ito ay stainless na bakal. Tapos manipis lang. So, makakakuha ka nito mga kahit yero. Puputol ka sa yero, lagyan mo ng ganito kaliit. Tapos bubutasan mo doon bago ka magbutas ng tapaludo. Tapos ito, pagbuo nito is kailangan mo ng bench vise para mabuo. Tapos itong diameter nito, ihulma mo lang. Mag-assume ka nasa gitna. So kung paano ko na ginawa, hindi ko na pinakita. Kasi mabusisi na, kay suyo lang ako para gawin to, nang hiram ako. So hindi ko siya makover kasi ibang area. So ayan, nagbutas na ako ng dalawa. Ginawa to. Kung sisilipin nyo, napakasimple lang yan. Kita nyo? Napakasimple. So, kung wala kang gagawin sa bahay, gawa kang ganito. Flat lang siya, tapos gumawa muna ako nito. Binend ko, asang nakabuo akong ganito, saka ako nagbutas sa bakal. Kung nagbutas na ako sa bakal, ito, kung makikita nyo may hugis, linya.
So, pinatong ko tong welding rod. Kinabit yung tapalodo. Nilagay ko to. Hinigpitan dito. Tapos, dito. Then, in-adjust ko siya mga bend kasi may mga konting adjustment pa. Hanggang sa itong bar na to. Itong bracket na to. Sa tapalodo. Then, check nyo yung distance dito. Dapat yung gulong may space. At saka ito naman, dahil nakabuka to, ito lang nakamount, nakalock. Nakabuka to, open. So, nagbutas ako nito, dito, para i-lock siya, para maging gumaya. Kasi pag hindi mo i-lock to dito, yung shape, yung curve nito, dito, yung curve nito, at saka dito, hindi siya tugma. Pangit, nakaganon. Ganyan dito sa kabila, yung curve, kailangan ko i-lock to dito para yung curve niya ito same. Ang tingnan nyo. Diba? Pag wala to, iba siya. Nagkaganon. At saka magalaw. So, tingnan natin sa ilalim. Ito. Then ito sa kabila. Kita nyo? Then ito yung dalawa. Butas. Ito ay tatapalan ko lang to. After. Para hindi lalabas yung putik. Madali na lang to. Tatapalan mo lang fiber. So, hindi pa to linis. Tingnan nyo. Madumi. Tsaka madumi. So, hindi siya final pa. Then, tingnan nyo. Wala na siyang crack. Kita nyo, hindi na siya nabuka. Yun. Sa kabila, ganun din. Wala nang buka. Kahit anong open, close ko, wala. Then, yung finish natin sa paglagay natin ng ano, tingnan nyo. So, nauna yung nilinis ko muna to dito, niliha ng hindi pino, kundi yung rough. Tapos, tinanggal ko yung pintura, pati rin dito, tinanggal yung pintura. Then, lagyan ko siya ng resin. Una, yung may halo ng hardener. Make sure i-prepare mo ng mga gamit bago ka maglagay ng hardener sa resin. Kasi hindi ka pa. Tapos, naglagay ka doon, mabilis siyang mag-dry. Lalo na pag nilagay mo maraming hardener. Kung gusto niyo magkaroon ng kung paano maghalo ng hardener at saka resin at saka gamit ng paintbrush, paano siya i-combine. So, may mga YouTube dyan, pwede nyo buksan. So, nakafocus kasi tayo para reinforcement natin, patibayin yung tapalodo. So, dito tayo mag-focus. Then, dito yung sa kabila, lagyan ko rin yan. Nauna yung resin with hardener, then yung stranded mat or fiber mat. Pagkatapos, binasa ng resin at sa hardener, binasa hanggang sa matuyo. So, kahapon ko to ginawa. Tingnan ko lang kasi tuyo na siya. Okay, so balik tayo. Sana nakatulong to sa inyo. Gusto ko lang i-share para at least kung sa lahat ng mga may RFI, kasi common issue to, common minor issue lang to, hindi to major issue para sa akin. Kasi yung major issue, hindi mo na mapakinabangan. Minor issue, kaya mo gawin sa bahay, DIY. Okay? Yan ang finished product natin. Kasi basag to, yan, oh. Naglagay tayo ng bar. Dito, ang extension, nilipat ko sa labas. Yan, tingnan mo. Ganun siya. Diba? Ganoon. So, may bolto dito at nut dito ko siya nilagay. Ito ay welding rod. So, kakalawangin to. Mas temporary. Ating pinturahan lang to. Okay. Sa kabila, ganun din. Sa kabila naman ito. Siya sa kabila. So, mayroon pa rin yung bakal dyan. Kasi ito ay pangatlong beses na. So, kailangan ko ng aksyonan. So, saan ko nilagay yung bar? Dito. Kasi ito bagong butas. Yan. Ito yung luma. So, try natin. Kung napagpag pa. Kita nyo?
Wala na masyado. May konting galaw. Konti lang. Wala na. Okay, ayos. So itong finished product natin. Yan. Nag-ayos tayo ng crack. Nilagyan natin ng fiber, mat, at saka resin, at saka hardener sa ilalim nito. Then nagbutas tayo dito. Then ito naman lipat, dati nasa ilalim, lipat ko sa labas. So may butas siya dito. So nagbutas tayo dito, dalawa, para sa labas na siya. Pero so far naman, sa nakita ko, maganda naman tingnan. Okay, yan muna. So sa hindi pa nakapag-subscribe, please like, subscribe, and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking upload. Bye bye! Sana nakatulong!